Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay ang na-miss po ng lahat mga kakimpaw. Ano nga ba yung na-miss ng lahat na talaga namang viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay ZMY. Sabi niya, marami ng produce na pelikula si Pau. Nakakagulat nga lang at kahit nawalan siya ng 100 million pesos doon sa business ay meron pa rin siyang pera para sa pag-produce ng pelikula. Sabi nga ni Kim noon may pera si Pau. Tapos sasabihin ng mga bashers ay ginagamit lang ni Pau si Kim. Palagay ko, mahusay siyang humawak ng pera at napakasimple lang sa sarili niya. Yes, tama po kayo dyan sa MY sa sinabi po ninyo na mahusay humawak ng pera si Paolo Avellino. Meron pong isang interview si Paolo, mga kakimpaw, and doon natin napatunayan na talaga namang pag hindi daw po importante yung isang bagay, hindi niya daw po talaga yan bibilhin. Ganyan po talaga kahusay at kawais si Paolo Avellino. Hindi daw siya bibili ng isang bagay na hindi niya po magagamit or hindi niya po kailangan. Sabi nga ni Chinita Princess, ang hirap daw pong regaluhan ni Paolo Avellino kasi nag-iisip pa siya kung anong ireregalo na magagamit lang ni Paolo. 'Di ba kasi kung reregaluhan daw si Paolo tas di magagamit, si Paolo daw po yung nanghihinayang mga kakimpaw. So dun pa lang, matipid na tao si Paolo kasi alam niya po mga kakimpaw na hindi panghabang buhay ang kasikatan. Kaya ang ginagawa niya, nagtatabi po siya, nag-iipon, nagsisave para po sa future nila ni Chinita Princess. At doon pa lang, sobrang hangang-hanga po kay Paula Avellino. Plus point na po yan para po sa kanilang future ni Chinita Princess. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit minahal ito ni Kim Chu ng lubusan katulad po ng pagmamahal ni Paulo. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol nga po dito mga kakimpaw sa na-miss po ng lahat. Walang iba kundi po si Chinita Princess na kung saan ay present sa live po ng It's Showtime. Yes mga kakimpaw, sobrang saya po talaga ng mga Kimpaw fans at supporters ni Chinita Princess nang makita po nila na si Kim Chu ay present. Syempre, kapansin-pansin na naman po ang kanyang OOTD ngayong araw. Color blue na naka turtleneck mga kakimpaw, no? Yung top niya. Tapos medyo maluwang siya mga kakimpaw. Tapos naka-skirt po siya ng pang-ibaba, no? And black po na boots. So marami na naman nakapansin na bakit dila daw baga malaki yung mga sinusuot ni Chinita Princess mga kakimpaw. So ayan na naman, 'di ba? Napansin na naman po nila. Sabi nga dito, Tuesday comeback in style, brown turtleneck over leather miniskirt and boots. Effortlessly put together. At dahil nga po dito sa maluwang nakasuotan ni Chinita Princess ngayong araw, ayan na naman at umingi na naman po ang baby bump na yan. Sabi nga dito ng isang netizen, baby bump o mapuson lang talaga. Napag-usapan si Kim Chu matapos mapansin ng ilang netizen ang tila umbok sa kanyang tiyan. Pero ayon naman sa maraming fans, mapuson na talaga siya at ilang beses na rin itong napansin noon. Sa ngayon, wala namang konfirmasyon na buntis siya, kaya marami rin ang nagpapaalala na iwasan ang panghusga at huwag basta mag-assume base lang sa isang larawan o video. Kayo napansin nyo rin ba o matagal nyo nang alam na mapuson lang talaga si Kim? Actually, mga kakimpaw, matagal ko nang nakita yung puso ni Chinita Princess. Yung naka-green po siya ng dress, ayan ipapakita ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Ayan, nang time na yan, napaghinalaan din si Chinita Princess na jaundice daw. Pero until na wala naman po, 'di ba?
Tsak mapuson lang po talaga yung si Chinita Princess. Kaya sana po ay tigilan na lang natin siguro yung pag-assume-assume na yan. Si Kim Chu at Paolo Abilino lang ang bahala dyan. Kung dumating, edi thank you. Kung hindi, thank you pa rin. Kasi at least, 'di ba, talagang okay na okay po yung kanilang relationship. Samantalang since kakalabas nga lang po ni Kim Chiu sa It's Showtime kasi kahapon po wala po siya sa It's Showtime mga kakimpaw Meron mga nagsasabi na sa wakas nilabas din ni Paula Avellino si Chinita Princess daw sa It's Showtime. Kasi marami po talagang nakamiss kay Kim Chiu ngayong araw mga kakimpaw Kaya nang lumabas po siya, ayan, ang daming nanood ng It's Showtime kanina. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito mga kakimpaw. Sa sana pwes ang ginagawa ng mga Kimpaw fans para maipanalo nga naman si Chinita Princess para po sa another nomination. Ayun nga dito, let's go, done for today's voting. Grabe sila no, talagang wala na po silang pahinga mga kakimpaw. Kahit madaling araw, sige pa rin po ang kanilang pagboto para nga naman mapanatili po sa ranking number 1 si Chinita Princess at makapag-uwi ng tropeyo. Nako, thank you so much sa mga Kimpaw fans na laging nakaalalay sa laban ng Kimpaw. Samantalang since ongoing nga po ang shooting ng movie po ni Kim and Paolo Avellino para po sa Metro Manila Film Festival, minamanifest po agad ng marami na sana po ay mag-box office hit na naman ang kanilang entry para po sa MMFF kasi nung minanifest daw po ng marami na box office ang My Love Will Make You Disappear, nangyari ito. Kaya ngayon, i-manifest na rin po natin na box office yung upcoming movie ni Kim and Paolo. Sabi nga dito, last year, we manifested and we claim na magiging box office hit ang first movie ng Kim Pao. And it did. They received the Box Office Hero Award. This year, Kim and Pao has a new movie offering. I know it will be a huge success. Excited for Christmas. Yes mga kakimpaw, sobrang excited po ako dito. Kasi syempre sabay-sabay po tayong magpapasko sa sinihan, nationwide, 'di ba? So kahit hindi po tayo magkakasama niyan, at least nagkakaisa po tayong sumusuporta kay Kim and Paolo kahit nasa ibang mga sinihan po tayo, 'di ba? So dun pa lang na ipapakita at na ipapamalas natin kung gaano po kalakas ang tambalang Kimpaw. Kaya sana wag kayong mawawala mga kakimpaw ha. Pero bago po yan ay i-manifest muna natin na makapasok ang entry ni Kim and Paolo para po sa Metro Manila Film Festival kasi hindi po biro ang ilalabas ni Paula Avellino dito kasi siya po yung co-producer ata nito mga kakimpaw. Meaning maglalabas din po talaga siya ng milyon-milyong halaga para po ipondo sa movie po nila sa MMFF mga kakimpaw. Kaya naman wag nating sasayangin ang perang inilabas na yan ni Paolo. Doblehin or triplehin natin yan para mas maraming project at pelikula po ang i-produce ni Kim and ni Paolo Avellino para mapanood natin. So kayo ba mga kakimpaw, agree ba kayo dyan? Please comment down below.